Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Book of Samuel at ang akin pong i-share dito po sa chapter 8 verse 1 to 3. At ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, humingi ng hari ang Israel. Ang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang mga kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya na si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Beersheba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol, at pinairal ang katarungan. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share dito po sa 1 Samuel chapter 8 verse 4 to 6. Nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon ngay lagyan mo kami ng isang hari upang humato sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ang kanilang sabihin. Bigyan mo kami ng isang hari upang humato sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 8 verse 7 to 9. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mo lahat ng sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin. Mula pa nang ilabas ko sila sa Egypto noon pa'y talikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang ginagawa ng hari na ninais nilang mamamahala sa kanila. Amen. Samuel chapter 9 verse 11 to 13. Samantalang inahon nila ang ahunan sa bayan ay nakasalubong sila ng mga dalagang lumalabas upang umigib ng tubig at sinabi nila sa kanila, narito ba ang taga-kita? At sila'y sumagot sa kanila, nagsabi, siya'y nariyan, narito na sa unahan mo, nagpagmadali kayo ngayon sapagkat siya'y naparoon ngayon sa bayan, sapagkat ang bayan ay may ahain ngayon sa mataas na dako. Pagkapasok niyo sa bayan ay agad susumpungan ninyo siya bago siya umahon sa mataas na dako upang kumain, sapagkat ang bayan ay hindi kakain hanggang sa siya'y dumating, sapagkat kaniyang pinabasbasan ang hain. At pagkatapos ay kumakain ang mga inananyahan, kaya nga umahon kayo, sapagkat sa oras na ito'y inyong masusumpungan siya. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 8 verse 13 to 15. Ito po ang nakasulat. Kukunin niya ang mga anak ninyong babae at gagawin niyang mga manggagawa ng pabango, kusinira at panadira. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang ikasampung bahagi ng inyong matrigo at mga ubas, at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pa niyang mga tagasunod. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Purihin ng Panginoon. Magandang araw po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 8 verse 16 to 18. Kukunin din niya ang mga alipin niyong lalaki at babae at ang pinakamaganda ninyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa kanya. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng mga hayop ninyo at pati kayo ay gagawin niyang mga alipin. Pagdating ng araw na yun, dadaing kayo sa Panginoon dahil sa kalupitan ng hari na pinili ninyo pero hindi niya kayo sasagutin.
Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po. Para po sa ating daily devotion, babasahin kayo matatagpuan sa 1 Samuel chapter 8 verses 19 to 22. Sabi rito, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip sinabi nila, basta gusto namin magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa. At upang ang aming hari ang siyang mamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Ngunit nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga ito, sinabi niya, ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito ay pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang masika. God bless po.